Give a man a fish, and you will feed him for a day. But teach a man how to catch the fish, and you will feed him for a lifetime. Magandang buhay mga katiyats! Welcome back sa ating channel para sa ilang minuto na naman na pagtatalakay ng inyong mga nakitang treasure markers sa kabundukan. Ang mga ito ay napaka-legit. Na-discover yata ng ating mga katiyats ang Solomon's Mine. Kita nyo naman ang mga bato ay hinugis ng pasadya. Pero bago natin to tatalakayin, of course, shout out tayo kina Bobson Labilon, kay Joselito Kahade, shout out kay Richard Gomez, kay Romel Hisulgon, kay Chucky, shout out kay Nuva Atienza, user HB7, kay Joel Ferrer, shout out kay Richie Zapada, kay John ABC, kay Jose Umayaw, Maynard Imperial, Lito Taburada, Edgar Lagarto, and lastly shout out kina Elmer Lozano, Jeffer Makiran, Julieta Tabuklaon, user CE5, Brinda Giango, at kay Torio Bulsao. At sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay sa lahat, lalo na dyan sa ating mga katiyats sa Israel at dyan sa the whole of the Middle East. Sana ay magkaintindihan ng mga leaders dyan. Okay, itong video na ito ay napakaganda, parang nasa Fantasyland tayo. Ang mga bato dito ay sinadyang kinurba. Meron siyang mga hugis. Yung isa diyan ay nakatiwarik na footmark na mayroong mga daliri na naka-point pa itaas. Yan ay paa na kaliwa, nakatusok. And then parang itong mga muway sa doon sa Easter Island sa Chile, yung ganyan. Merong mga liig, ang mga malalaking bato dyan. Wala namang baha dyan kasi yan ay bundok. Kung binabaha yan ng thousands of years ago ay magkaroon ng ganyang mga guhit na parang liig. Pero at ang mga bato na yan ay matitigas, kaya hindi yan pwedeng makarb ng tubig. Kaya ngayon natin naumpisahan ang partial analysis ng mga ito. Alright mga katiyats, ito yung mga still pictures ng mga marker doon. Malalaking bato ito, mas mataas kaysa tao, kaya hindi ito nabubuhat. Kaya sa palagay ko, sadyang kinurba ito, at ito yung mga malalaking bato talaga at nilagyan ng mga palatandaan. Katulad na lamang nito, itong liig, yan. Ang mga ganyan na klase ay makikita natin ito sa tabing dagat. Kapag ang bato ay palaging nakalublob sa dagat, high tide, low tide, magkaroon ng parang ganito na liig. Pero that is about thousands of years na proseso para magkaroon ng ganito na parang liig. Ito kasi bundok, hindi ito naabot ng dagat, at wala rin namang baha ni Noah. The Great Flood of Noah, yun ang kumorte ng mga kabundukan at mga bato dahil sa tagal ng baha na yun. Okay, kaya ito ay man-made, no shadow of doubt. Dito ay speculation lang natin ang paghanap dito ng item dahil wala naman tayo dyan. Kung nandyan tayo, pwedeng gamitan natin yan ng mga itong detectors, gadget, locators para malocate natin kung saan dyan ang mga bato ang meron. Pero for sure ay meron talaga dyan sa nakapalibot na mga bato na yan. Dito ang akin dito, dahil nakasalant itong linya, ito lang ang aking paraan dyan, at itong ibabaw nakasalant din yan, so pareho ang kanilang angle. So project natin yan sa unahan. Halimbawa dito yan tatama na portion, doon tayo automatic mag-test dig. Lalo na kapag may mata ito dito, hindi naman natin na klaro kung may mata yan. Ang mga mata na yan ay nakatingin sa harap. Kaya ito, probable distance 5 meters. Hindi na tayo ng maraming distances, 5 meters kaagad. Ang 5 meters sa Japanese measurement ay 1 pole. 1 pole siya. Isang parang yung mahabang kawaya na pinutol mo at dinipa mo ng measurement by patom,
So dalawang dipa ay yan ay 5 meters. Kaya 1 pole. Yan ang karamihan sa mga Japanese distances. At kapag nag-adjust sila, dagdagan nila another 1 pole, so merong 10 meters. Yan ang mga distances ay Japanese. At yung ating 357, mga adjustment lang yun. Kapag wala sa 5, punta tayo sa 7. At kung wala sa 7 ay pwedeng mag-backpedal sa 3 meters. Okay, ibang ano naman tayo. Ito, tingnan nyo mga ka-THO, meron na namang liig. This time, ang liig nito ay nakapoint talaga sa lupa. Nakatusok siya. Ganun din ang ibabaw nito. Kaya maganda. Okay, ganun din. 5 meters. Tapos dig tayo sa harapan nito. Kasi narito naka-slant. Naka-slant siya papuntang kanan. Kaya dito tayo pupunta. Okay, wala kasi tayong nakitang mga marka dyan. Pero once na linisin nyo yan using brush, yung pang brush sa pantalon, tanggalin nyo yung mga lumot, ay meron kayong makitang mga legit Japanese markers dyan, sigurado ako. Okay, ito yung pangalawa na nakita natin. Napakalaki nito. Ang tao dyan ay dito lang yata ang taas ng tao pagdadaan. Kita naman natin kanina sa video, dumaan yung ating mga katiyats. Talagang malaking mga bato yan. At huwag kalimutan pala, kung wala kayong detectors, dala kayo ng maso, masuhin nyo ang palibot ng mga bato na ito. Lalo na yung maya-maya, pakita ko sa inyo yung napakabilog na bato doon sa unahan. Puppukin nyo yan, at kapag tutunog na parang hollow, merong hollow rock treasures sa loob ng bato. Okay, ito ang pinaka dito, main event. Dahil may mata na siya, yan, may marker talaga. Hinlalaki ng paa, pero 3 lang yung daliri niya. Paa ito na nakatusok. Ganyan. Merong mata, kaya dito yan. Tingnan natin ang bilang nito. 3 lang ito sa original. Nagkamali lang ako dyan sa 3 lang yan. Ayan, 1, 2, 3. So, pwedeng dito 3. Pero dahil ang 5 ang talagang epektibo na distansya, ay dyan tayo sa 3 and 5 meters magukay. Gawin natin isang hukayan, test dig sa harapan kung saan nakaharap itong bilog na parang mata. Napaka-fantastic naman ito. Pinlalaki. Pero lang ang daliri niya. 3, parang monster. Andito yung bato na may liig. Grabe talaga. Ito'y tinawag ko na the Solomon's Mine. Kasi yung mina ni Solomon, ni King Solomon, ay napakaraming ginto. Ito sigurado to meron dito. Lalo na ito yung sinabi ko na bilog. Yan. Imagine, yung bato, nakaganyan yung bato, ang laki niyan. Tapos, kinorte yung bato sa ibabaw na ganyan. Anong ibig sabihin yan? Hindi automatic treasure inside the rock yan. Kung hindi yan treasure inside the rock, ay treasure under this rock. Yan ang pinakauna na paghanap dyan. Saan ba tayo pupunta? Bilog na yan. Jackpot na yan, mga katiyats. Kaya pukpukin nyo ng maso ito. Kapag iba ang tunog, parang hollow ang tunog niya, hollow. Alam niyo naman, ang pukpukin nyo nga yung inyong septic tank na konkreto, ganyan ang tunog ng mga hollow rock. At pukpukin nyo rin yung solidong bato, pakinggan nyo yung kanyang tunog. High frequency, low frequency, ganyan. At kapag kabisado mo ng mga tunog na yan, ay madali na lang maghanap ng mga treasure enclosed in big rocks or in cemented rocks. Okay, kaya ang mga ito, sa palagay ko ay ganito ang postura nila. Ito yung sinabitan ng bag, and then dito yung paa na nagaganyan.
and then sa may gilid ng paa yung may liig, bato. So magkasunod lang talaga sila. Kaya ang mga yan ay meron talagang kahulugan yan at merong ibinaon, hindi lang sa isa. Pwedeng lahat ng bato diyan ay nilagyan. Lalo na itong bilog, imposibleng walang nakalagay diyan. Kung wala sa loob nito, ay nasa ilalim ng pinatungan niya na bato. Or tanggalin nyo ito, igulong nyo yan, tanggalin nyo yan, baka ang tatambad sa inyo diyan ay ganito. Pag nagulong na yung bilog diyan, ito, matanggal yan, baka takip lang yan at may butas itong malaking bato. At diyan nakapatong yung, meron akong nabalitaan na ganyan, na pinatong lang yung bilog na bato at nang mahulog ay meron palang butas ang malaking bato na pinatungan ng bilog na bato. Okay, so good luck sa inyo mga ka-TH. At kapag meron na kayong video sa palibot nito or sketch, pwede nyong i-follow up pagpadala sa akin para ma-decode natin muli ng mas maganda. Kasi sayang ang site na ito kung hindi natin yan naayos sa pag-decode. Okay, so ako magpaalam na. Maraming salamat. God bless you all at ingat kayong lahat mga ka-TH.